Hello mga ka-boardmate! Welcome to another vlog! Sa araw na ito, inumpisahan ko nga munang tanggalin itong drawer at mga damit sa aking Durabox. Nang sa gayon na hindi ako mahirapan na yan ay ibaba. Dahil medyo may kabigatan nga din yung Durabox. Pagkababa ko nga dyan ay niligpit ko tong plastic na aking sinapin dyan sa kanyang pinagpapatungan. Dahil nga maulan ay nagkaroon niya ng puti-puti dahil siguro sa lamig. Pagkatapos nga ay aking nilinisan yung mga agyo-agyo dito sa gilid. Ilalabas ko nga muna itong pinagpapatungan ng Durabox para malinis ko yan dyan sa may loob. Medyo sulo kasi yan guys kaya mahirap linisin. Kailangan ko pang gumamit nitong parang brush na walis para talagang makuha ko yung mga dumi-dumi niya. Kailangan ko talagang linisin yan para kapitan ng semento dahil nga papalitadahan ko yan. Lagi kasi dyan nagbabasa kaya ang hinala ko ay sa may bitak na yan hanggang galing ang tubig kaya naisip ko ay palitadahan ang lugar na iyan. Pagkatapos ko nga linisin ang kwarto na aking papalitadahan ay inumpisahan ko naman dito na maghalo ng buhangin at semento. Hindi ko nga alam guys kung tama ba yung ginagawa ko. Basta yan kasi ang nakikita ko pag may mga naggagawa ng palitada, kaya naman ginaya ko na lang. Hindi ko rin alam kung tama ba yung pagmimix ko ng buhangin at semento. Basta bahala na yan guys. Basta nilagyan ko lang yan ng buhangin at saka ng semento. Kung nagtataka naman kayo kung saan ako kumuha ng buhangin at saka semento, yan ay galing pa dun sa bahay namin. Yan ay tira dun sa pinagawa namin sa CR. Kumuha ako para mailagay ko nga dito. At yan naman plywood na puti na ginagamit yung yan, dito ko lang yung kinuha. Sa gilid ng boarding house, bahala na kung kanino yun, basta kinuha ko. Para nakulangan nga ako sa semento, kaya nilagyan ko pa ulit. Di ko ba alam kung matapang ba yung semento o kung alin na ba yung kulang, basta ang alam ko kakapit yan. Saka ko nilagyan ng kaunting tubig. So sa mga marurunong, wag nyo po akong i-judge. Basta ang alam ko ay ganyan yun. Ayan, parang medyo naglapot-lapot na nga siya. Parang kulang nga sa buhangin, kaso kailangan kong tipirin yung buhangin. Ang alam ko naman ay kakapit na rin yan. Basta dumikit siya sa pader at masanggahan. Yung pader na may bitak ay okay na yan. Goods na yun. At yan na nga pala yung papalitadahan ko guys. So, sa mga hindi nakakalam ng pagpapalitada, lagi ko sinasabi sa inyo na ako'y magpapalitada. Lagi nyo na rin namang itanong kung ano ang palitada. Iyan, ganyan yun. Dapat kasi natututo rin kayong gumawa sa buhay, lalo kung mag-isa lang kayo. Ganyan ang ginagawa. O, diba? Kala mo professional na magpapalitada. Kompleto ang gamit niyan, guys. Ay, madali lang naman yung gawin. Ganyan lamang, guys. Inyo itaas-taas na ganyan. Tsaka yung babae yung patag-patagin. Medyo nakulangan nga lang sa buhangin, kaya medyo naglapot-lapot. Eh, naku naman, guys, kung dadamihan ko ang buhangin, napakalayo pa ng pinanggalingan. Sadya naman napakabigat. Kaya naman, okay na yan. Ang importante ay mahalaga. Importante ay makapitan siya. Dito nga sa part na to, medyo kinapalang ko ang paglalagay ng semento, guys. Kasi feeling ko ay dyan sumisinip yung tubig na galing sa labas. Nilagyan ko na nga rin ng semento, itong bitak na ito sa may haligi guys. Kasi isa din yan sa pinaglulusutan ng tubig. Dahil itong lugar na to ay mababa. At sa labas niya na ay mataas. Kaya feeling ko ay dyan din pumapasok yung tubig. Ang dami ko ng feeling. Feeling ko, mahal na kita. Ay, hindi ganon. Charot. Ayan, pinatagpatag ko lang din yan guys. Katulad ng mga nauna. Basta matakpan lang naman yan tapos tumigas. Ay, okay na yan. Goods na yan. Hindi naman natin kailangan ng perfect. Hindi ko naman kailangan maging perfect at hindi ko rin naman kailangan gandahan yan. Importante lang dyan. Ayan ay matakpan. Dahil yan ay pansamantala lang. Dahil kapag inayos to ng may-ari, ay tatanggalin din yan. O di kapag hindi natayos agad, yan ay pansamantagal. Kaya ayan guys, ganyan-ganyan lang yung ginagawa ko. So sa mga mag-isa lang dyan sa bahay, dapat marunong din kayo sa buhay. Ang sabi ko, dapat marunong sa buhay. Hindi yung pakialaman ng buhay ng may buhay. Hindi ganon. Ay hindi ganon. Pero kung hindi ka marunong sa buhay at gusto mo lang ay umaasa, dapat sa'yo mag-asawa ng 5. Ay hindi 5, hindi ganon. Mga isa lang, isang dosena. Ay charot. So, din yung isang part na sa tingin ko ay dinadaanan ng tubig. Kaya naman nilagyan ko na rin ng palitada. Bahala na yung may-ari ng boarding house dyan. Kung makita niya ang kanyang bahay ay tagdi-tagdi ng palitada. Ang mahalaga, hindi ako pinapasok ng tubig dito sa kwarto. Kasi kung makikita nyo guys, yung labas nito mataas. Yung loob ng bahay namin, napakababa talaga. At ito pa yung isang part na talaga namang consumption din ako. Meron kasi yan sa gilid niya na open canal, tapos tinabunan lang nila. So, ang pagkakatabon, hindi nila nilagyan ng kanal palabas. Kaya naman yung tubig sumisinip dyan.
So yan guys, nilagyan ko din ng palitada yan. Ala, bahala na ako mag-success. Kung mag-success, edi thank you. Kung hindi, edi don't. Ganun lang kailangan sa buhay, lumaban lang. Yung ginagawa kong yan guys, hindi garantiya na hindi talaga ako babahain. Yan ay kumbaga, kung hindi masyadong malakas ang ulan, hindi ka talaga papasukin ng tubig. Pero kung sobrang lakas ang tubig ulan, talaga namang papasok sa loob. Nakikita nyo nga pala, yung saksakan na yun ng kuryente, yun yung ipinakat ko nung nakaraang ulanan. Dahil talaga namang aabutin na. Kaya ang ginawa ko, nagtawag ako para ikat yung kuryente kasi baka makakuryente pa yan. Kaya yan ay putol. Dahil nga meron pa akong papalitadahan dito sa gilid ay naghalo-halo ako ng buhangin at semento. Dito ay nilahat ko na yung dala kong buhangin. Ginanyang-ganyan ko muna siya. Bilog-bilog, saka ko nilagay yung semento doon sa ibabaw. Ginamihan ko na nga pala ng konti yung semento dyan. At dyan, hindi ko muna tinubigan. Hinalo-halo ko muna yung buhangin at semento. Kung makikita nyo guys, nandiyan dyan yung aking mga parapernalya sa paglilinis. Kasi ng time na yan na ginagawa ko ay medyo umuulan sa labas. Talaga namang lakas ng ulan sa labas. Kaya nga ng mga time na yan, hindi ako sure kung matutuyo ba ang ginagawa kong palitada, pero bahala na kasi yun lang yung time na meron ako dito sa boarding house kasi nga laging may pasok at kung wala naman pasok umuwi ako sa Bataan. Nung sa tingin ko nga ay okay na ang aking halo kahit medyo malapot pa dahil ubos ng buhangin, inumpisan ko nang ilagay dito sa may banda malapit sa CR. Kung hindi nyo na itatanong guys, meron dyan dating tubo na galing sa labas. So, kapag umuulan, dyan din feeling ko sumisinip yung tubig. Dahil hindi maganda yung pagkakapalitada nung gumawa ng boarding house na nag-renovate ko nito. Kaya yan, inulit ko siya. Medyo kinapalang ko sa bandang yan guys. Dahil hindi ko talaga alam kung diyan ba nanggagaling yung tubig. Dahil talagang kahit tinakpan na yan, meron pa rin pumapasok. Diba sabi ko nga guys, hindi naman yan garantisado na kapag bumaha, hindi na ako papasukin ng tubig. Kumbaga, yan ay pansamantala lang habang hindi malakas ang tubig ulan. Pero kung sobrang lakas talaga ng tubig ulan at sobrang tagal, talagang papasukin yan guys dahil nga mababatong lugar. At ito na nga yung result ng ginawa kong palitada guys. Medyo makalat lang kasi nga dyan ay basa-basa. Pero sure naman ako na yan ay matutuyo din. At pinapakita ko nga lang sa inyo yung naging result. Kinapalan ko talaga sa may part na yan. At yan yung kanina na aking nilagyan para hindi masinip ng tubig. Hanggang yan ay sa may kwarto. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking vlog at sana supportahan nyo rin ang aking mini vlog. Meron din po akong YouTube channel at Divine Marco Vlogs. At yun lang, bye!